Matata. So ngayon, nandito na tayo sa caterpillars. So ang gagawin natin, magta-transfer tayo ng caterpillar sa ibang cabinet. So bakit natin ginagawa to? Para laging malinis yung flooring and then para laging fresh yung mga caterpillars. So ginagawa natin to araw-araw para laging malinis. Tapos lahat mga So ito muna titira, ita-transfer natin. Pwede nating hawakan. So isa-isa, may transfer. Okay. Paglilipat ng uod, hindi kailangang nagmamadali or ano, kasi minsan may tendency mapisa natin sila. So dahan-dahan lang. Nakalimutan ko sabihin kanina, stages by stages, hindi lahat nabubuo. So from egg, hindi lahat nagiging caterpillars. And then from caterpillars, hindi lahat nagiging pupa. Pag nag-pupa naman, hindi lahat napipisa as butterflies. So stages by stages, may mga nababawas din. Kapag tumama sa balat mo, masakit din. Pero hindi siya yung mamamantal ng grabe. Kasi karamihan sa mga gano'n nakakapantal talaga, yung mga hairy caterpillars, yung mga moth. Yung katawan ng babae is mas malaki. And then kapag sa pakpak naman, mas matingkad yung sa lalaki minsan. Mas makulay. Sabi nila, pag may lumipad sa bahay nyo na paro-paro, o itim, bad luck daw, di ba? Hindi totoo yun. Kasi hindi naman talaga lumilipad ang butterfly kapag gabi. So, ibig sabihin, hindi yun butterfly, moth. Kung kailangan natin paliparin sila sa gabi, kailangang ilawan. Yan ang kailangang linisin kasi yung tae niyan mainit eh. Nakakulong pa sila ron. Yung singaw, parang nakapektuhan din sila. Kaya sometimes, hindi lahat nabubuo. Kung makikita nyo, may mga nanigas na. So, patay na yung mga yan. So, pag bibreed, kailangan lang talaga, alam mo yung gagawin mo time to time kasi observing, ganun, para yung alaga mo mabuhay. So, ang gagawin natin ngayon, mag-a-arrange tayo ng pupa. So, lalagyan natin siya ng rugby para dumikit, para nakahang siya. Isa-isa natin lalagyan ngayon yung pupa para dumikit. So, bakit natin siya inahang? Para yung butterfly paglabas niya, mag-spread yung pakpak niya pababa. Kasi kung hayaan natin nakaganyan lang, paglabas niya, mahirapan pa siya maghanap ng mataas na lugar o pwesto para yung wings niya mag-spread pababa. So yun ang iniiwasan natin. Kasi once na nahanginan na sila, yung pakpak nila nahanginan, kung ano yung tsura, ganun lang yun. Na-arrange na natin yung pupa, so wait na natin mga 1 linggo bago sila maging butterfly. So tandaan lang natin na hindi nakakabulag ang butterflies. Tsaka hindi totoo yung mga sabi-sabi na ganun kapamahiin. Ang butterfly is friendly and then harmless. And then tandaan lagi natin na ang buhay ng paru-paro ay nasa kanyang pakpak. Pagkatapos nating alamin kung paano inaalagaan ng mga paru-paro, ay nagpakain naman ako. Ayan, nalaman natin kung paano mag-alaga ng isang butterfly. Napakalungkot isipin na napaka-sensitive o mahirap alagaan yung butterfly, maraming proseso, napakalungkot na maiksi lang yung lifespan nila. Okay, maganda sila. Piliwin! Kung ako ang nagpaligo kay Tom, si Mark naman ay pinaliguan ang painter ng Baluarte. Ilang taon na ba? Magwa 1 year. Okay, so nandito tayo sa small animal section. So dito yung mga small animals, pati mga lizards at snakes. Itong nilinisan nila, yung mate ni Bindi. Ito si Bandar. Chair glider, ito po yung captive bred. So nakikita sa mga pet shops na karaniwan. Ito. So we got 12 of them, tapos lahat ng breeding dito nangyayari. So sa mga cages makikita mo,
may required na space. So kailangan lagyan natin ng mga branches para ma-enrich ang kanilang lives. Kahit nasa loob sila ng kulungan, nagagawa pa rin nila yung kanilang behavior. Parang gano'n. Nakapag-climb down, yun ang gusto ng mga bear cat. Same way sa mga shore gliders, ganun din. Kung makakapansin nyo, meron tayong mga civet cat hiwa-hiwalay kasi nag-ano sila territorial. So you can never put mga civet cats into one place. Kami yung South Luzon cloud rat, largest rat sa Philippines. Ito yung South Luzon, meron tayong North Luzon na dito rin matatagpuan sa Ilocos region. Yung puti naman, sa South, meron tayong black, yung white sa North. At sa mga signages natin, kailangan sa mga zoos, merong education and information to the public. So may mga requirements yan. Sa lahat ng zoos, kailangan may common name, scientific name, origin, diet, size, and status niya in the wild. And of course, mga trivia sa mga underneath. Paalala ko rin sa mga public and for the guests coming sa Baluarte. So lahat ng animals dito, so you should not knock on the glass panel tapos i-teasing kasi nakaka-affect yun sa kanilang sa mga behaviors. Lahat na nakikita dito, everything is temporary. We're still providing a big space para dito. Sa lahat yan, retractable, natatanggal. Sa mga rights ng animal, meron tayong 5 freedoms of animal welfare. Right to eat, makakagalaw sila sa kanilang behavior. Tapos freedom nila from heat of the sun, siyempre, gano'n. Kailangan may constant supply of water, nakakaikot sila. Parang kangaroo, marsupial, meron silang pocket sa tiyan. Ito pa. Diba, feeding hindi lang basta tayo pakain, based sa kanilang size and weight. The bigger the animal, the more food. Meron 10% of their body weight, doon namin kinukuha yung food prep. Nirinisan ni Jeff ay enclosure ng python. Considered to be the largest snakes in the world. Yeah. Apart from the anaconda. So, they're also territorial. Pero na pag may pumasok sa kanilang enclosure, alam nila. So, paano nila nasisense si Jem? Sa kanyang mga sa taste, sa dila. Combination ng eyesight, hearing, and taste nila. Tapos, paano sila nag-strike? Pag nakita mo sila yung nakaganito, naka-S-shape, nag-strike yun. So, dali, go! Wala pa yan. Yung color niya, parang minimimic niya yung banded snake na poisonous. So, punas ka, hawak mo. Next week, samahan niyo pa rin ako at ating alamin ang iba pang mga hayop dito sa Baluarte Zoo.